Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang ginawa ninyo sa reputasyon ko, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. This is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Ninyo, ito po, naglabas na po ng subpoena. Ito pong Senado para po dito kay Apollo Kibuloy. Pero wala pong ano yan. Sa akin parang immaterial po yan. You know? Lahat po kasi na nagaganap sa Senado, lalo na po at ito naman ay hindi naman sa gobyerno. Kasi hindi ko po maintindihan kung bakit umaakto. Ito lang ang aking obserbasyon, no. Bakit ang isang pribadong tao katulad ni Kibuloy ay pag-aaksayahan ng gobyerno, no, na imbestigahan samantalang siya po ay pribadong mamamayan. Kaya hindi po sinabing bawal imbestigahan yung pribadong mamamayan. Pero sa proper court na po kasi private sila eh. Kaya po nag-iimbestiga tayo sa mga tao ng gobyerno. Dahil kung may katiwalian po yung tao ng gobyerno, pera po ng taong bayan yung ginagamit. Di po ba? Kaya may karapatan tayo. Yun po usually. Lahat po ng nakita ko before na mga nasaksihan natin na yung ano po, yung mga Senate investigation, lagi pong may involve yung isang ahensya ng gobyerno. No? May pagmamalabis, merong kumbaga nagagamit yung government. Ito po, nagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos habang ginagawa ni Apollo Kibuloy yung kanyang krimen? Nakukuha nyo kasi ang tingin ko po rito, ang dami pong dapat asikasuhin ng Senado. Kasi ano pa pong bagong batas na makikreate. Ang pangunahin po kasi, napaliwanag na to ng matatalinong mga senador at congressman, di ba? Kada investigasyon, nag-expect yung mamamayan ng panibagong batas na makikreate out of that. Kasi yung kaya nalulusutan, meron kasi makikita nyo sa investigasyon eh. Di ba? Wala palang nilalabag na batas. Parang ganito po eh. Halimbawa, matatalino yung mga tao sa pamahalaan, nakakapagnakaw sa gobyerno ng walang nilalabag na batas. Gagawa sila ngayon ng batas. Yan po yung pangunahing purpose niyan, di ba? Bakit kayo nag-iimbestiga? Para makagawa kayo ng batas kasi napatunayan, wala palang ginagawang batas, wala palang nilalabag na batas itong mga to. Kahit nakakapagkamal sila ng malaking salapi, hindi pala illegal kasi walang batas laban doon. So ang gagawin ng mga nag-iimbestiga, gagawa sila ng batas para hindi nyo na maulit yung pagnanakaw nyo sa kaban ng taong bayan. Okay, eto bang tunguhin na to? Wala po ba tayong batas na mga sexual abuse, sex trafficking, di po ba? Alam ko meron na yan eh. Kung meron na po yan, kung meron na po mga batas na ganyan, bakit hindi na po isampa sa husgado? Yun yung pinoproblema ko dyan eh. Kasi nangyari na po yan eh. Nangyari na po yan. Mas masama pa po epekto eh. Halimbawa, yung kaso po ni Dilima. Hindi po ako, wala po akong ano kay Kibuloy ha. Kung may kasalanan, dapat managot. Pero mapapanagot nyo ba siya sa Senado? Meron po bang masasabing Senado, guilty ka? Hindi pwede. Hindi nyo rin po masasabi na guilty siya. Kasi hindi naman kay korte.
nakukuha po ninyo. Parang ang tingin ko dyan, pag-aksaya na lang ng pera ng taong bayan. Kada hearing po na ginagawa sa Senado at walang nakikreate na batas, pag-aksaya po yan ng taong bayan. O kaya government offices yung iniimbestigahan. Meron po kasing yung oversight na tinatawag, no? Kung tama ba, naaayon ba sa batas yung ginagawa nitong mga yung pagpapatakbo ng ahensya, naaayon ba sa batas? Oh, yun yung dalawa lang po yung purpose. Wala po ako nakikita, hindi kayo korte at hindi nyo masasabi na si Kibuloy ay guilty. Wala pong magiging verdict na ganun. Kaya sa tingin ko, pag-aksaya lang ng panahon, napaghandaan tuloy ni Kibuloy kung ano yung mga posibleng isampan nyo ng kaso. Halimbawa, hindi lang po si Kibuloy ito, sa iba pang mangyari. Kasi kada mga sikat na kaso na ngayon, i-imbestigahan nyo na ngayon sa Senado. Kahit wala pong kinalaman sa pamahalaan. Yun nga question ko eh. Si Kibuloy ba, yung ginagawa ba ni Kibuloy na ibinibintang ng kanyang mga tauhan, may kinalaman po ba yung administrasyon ni Pangulong Marcos? Malinaw po yan eh. Ang gobyerno po ngayon, si Pangulong Marcos ang namumuno. May kinalaman ba kung anong ahensya ng pamahalaan natin si Kibuloy ngayon? Sasabihin nyo, noon pa pala yun. But hindi nyo inimbestigahan noon. Ang point ko, wala na rin kayong maitatama sa sangay ng pamahalaan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin na guilty ka Kibuloy kaya dapat ka makulong sa Senado. Wala pong ganun eh. Wala po kayong kapangyarihan na kaya nyo lang mapapakulong si Kibuloy kung hindi pa rin siya attend. Kung umattend. Kasi sa mata ng tao, malimbawa maganda yung pagkakasalang nyo kay Kibuloy. Meron na pong kasong ganyan eh. Halimbawa po si De Lima. Sinalang natin yan. Sinalang yan ewan ko kung sa Senado ko nasalang. Pero yung sa House of Representatives, sinalang si De Lima. Diyan natin natuklasan, si De Lima umamin na may relasyon sila ni Dayan. Diyan din natin natuklasan na si Jonel, di ba? Ano tawag sa ni De Lima? Ni Senator De Lima? Jonel, di ba? Diyan po natin natuklasan yan eh. Kaya isip natin, may kasalanan to si De Lima. Pagdating kaya wala po tayong ka-question bakit siya nakakulong. Kasi una, senador po siya. May kinalaman po sa gobyerno yung senador eh. Ang tanong ko po, ano po ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos? O sino mang ahensya ng pamahalaan? Bakit po natin sila pinag-aaksayahan ng pera ng taong bayan? Nalinaw na po yan ni Marcoleta eh. No? Dapat hindi iniimbestigahan yung mga pribadong kumpanya, pribadong tao, lalo na't walang kinalaman sa Sinapoles, pribado nga, pero ang binibintang sa kanya, kaya siya iniimbestigahan dahil yung ginamit niyang mga pera ng taong bayan, through PDAP. Yun po yun eh. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong ko, meron po bang pera ng gobyerno ni Marcos na involved? O meron po bang ginagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos dito sa mga aktibidad ni Kibuloy? Kung wala naman po kayong bintang na ganun, bakit nyo po hindi sa proper court? Ako, konti lang po alam ko, hindi po ako abogado, baka sabihin nyo. Hindi po ako naniniwala, hindi ko nga siya ginajudge eh. Ang sinasabi ko, ano kinalaman ni Kibuloy sa gobyerno? Bakit natin siya iniimbestigahan sa Senado? Pwera na lang kung sasabihin nyo si Marcos at si Kibuloy magkasabwat. O yun, pwedeng imbestigahan nyo, ano sa buwatan nila. Wala po ako naririnig na ganun. O kaya si Martin at si Kibuloy may kasabwat. Di po ba? Inaakusahan nyo na naman ako. Wala nga ako sinasabi kung guilty siya o hindi siya guilty. Oo nga po, marami pong hindi nagbabayad ng buwis. Pag hindi po yung korte. Ililinaw ko sa inyo, no? Ang Senate at ang House of Representatives, hindi yan korte. Bakit po sila nag-iimbestiga? Titignan po nila kung may kakulangan sa batas. Di ba? O ngayon. Or kakulangan sa batas or yung oversight function nila. Ano po yung oversight? May mga tao sa gobyerno, may mga ahensya sa gobyerno. Baka naliligaw ng landas. Ang tanong, ito po ba ay ahensya ng gobyerno si Kibuloy? Meron po bang ahensya ng gobyerno ni Marcos ngayon, ni Pangulong Marcos,
ang involved kay Kibuloy. Kasi nagtataka ako bakit po yung walang involvement, tignan niyo yung Parmali. Kasi ang bintang sa Parmali, di ba? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.